Espiritu ng Partido Lakas ng Masa. Attorney Espiritu, hindi po ito ang unang beses niyong tumakbo para sa Senado. Nabiguho kayo noong 2022. Bakit gusto niyo huling sumabak o sumubok sa pagkasenador? Marami ang mga sumuporta sa atin noong 2022 at tayo ay nag-build upon doon sa suportang yon na gusto ng pagbabago sa ating lipunan. Kailangan wasakin ang kapangyarihan ng mga political dynasties at kailangan itong kumbinahin sa isang social justice agenda kung saan ang mga manggagawa, magsasaka at maralita ay magkaroon naman ng patas na pagtrato sa ating lipunan. Ang abogado naman ang magtatapatan, sina Attorney Vic Rodriguez at Attorney Luke Espiritu. Sa Kamara may panukalang nagsusulong sa mandatory random drug testing sa lahat ng elected at appointed government officials. Pero inalmahan ito ng ilang mambabatas dahil labag daw ito sa konstitusyon, lalo't hindi ito kasama sa qualification sa mga tumatakbong kandidato. Ang tanong ng bayan, sinusuportahan mo ba o hindi ang panukalang dapat dumaan sa mandatory random drug testing ang mga elected at appointed official ng gobyerno? Mga kandidato, dalawang abogado naman ang magtatapatan, sina Attorney Vic Rodriguez at Attorney Luke Espiritu. Pakinggan po naman natin ang posisyon ni Attorney Luke Espiritu. Ang pagsugpo sa droga, hindi yan magic formula para sulbahin ang lahat ng kabulukan sa gobyerno. And dyan na naman tayo, ginagamit na naman natin ang droga bilang pinagkakasya natin ang problema ng buong bayan na yan ang magiging problema. Yan ay tukhang mentality ni Duterte. Kaya yan lumalabas dahil aminin na natin, nagbabanggaan si Marcos at si Duterte pinaparatangan niya si Marcos na bangag. Kaya meron tayong mga mandatory drug testing na ganyan. Sawang-sawa na ang taong bayan sa bangayan ng Marcos at Duterte. Pag-usapan niyo yung tunay na issue sa kahirapan, hindi yung mga droga-droga na yan. May sagot. Attorney Espiritu. Bakit hindi tayo magkaroon ng competency test, integrity test, honesty test, at mahigit sa lahat, pro-masa test? Dahil yun ang mas importanteng mga issue sa ating bansa. Yan ba yung bangayan ni Marcos at ni Duterte? Yan ba may kinalaman yan sa sahod na hindi nakabubuhay ngayon? Yan ba may kinalaman sa kontraktualisasyon na nagpapahirap sa ating mga manggagawa? Yan ba may kinalaman sa kahirapan? Yan ba may kinalaman sa presyo ng mga bilihin? At yan ang mga nararamdaman ng taong bayan sa ngayon, hindi yung bangayang Marcos at Duterte. Ang usaping droga. Mag-react doon, Attorney Espiritu. Si Attorney Vic ang proof kung bakit ang droga ay may kinalaman sa bangayang Marcos at Duterte. Noong panahon na siya ay pro-Marcos, siya ay drug test ang kanyang pinapanlandakan na negative si Marcos. Ngayon na siya ay pro-Duterte, gusto niya ngayon i-testing si Marcos ng hair follicle test. At gusto niya ngayon nag-drug testing. Maraming salamat po kay Attorney Rodriguez and kay Attorney Espiritu. Isa lang na natin ang tanong para kay Attorney Luke Espiritu. Attorney Espiritu, hindi po itong unang pagkakataon na kayo po ay tumatakbo sa national elections. Noong 2022, tumakbo na po kayo bilang senador. Yung ranking po ninyo noon, nasa 34 po kayo out of 64 candidates. At bagamat naging leader na po kayo ng iba't ibang mga grupo, no, labor groups, wala po kayong naging kahit anong karanasan sa politika. Ngayon po, 2025, nagbabalik po kayo in the senatorial race. Pero wala pa rin nadagdag na karanasan sa politika. So ito po ang aking tanong sa inyo, Attorney Espiritu. Ano po ang magiging ambag ng isang walang karanasan sa politika pagdating niya sa Senado? Unang-una, ang politika ay hindi lang politika ng mga trapo. Ang politika ng mga manggagawa ay part ng ating pampublikong buhay. And that is politics. Politics is not about the ruling class. It is also about those who are ruled. Kung paano sila nakikipag-engage sa ating pampublikong diskurso, that's still politics. And I have been a political leader in a sense that I am a labor leader. Bakit naman natin kikilalanin lang ang mga trapo at ang mga dynastiya na yan lang ang may karanasan sa politika? We have experience in leadership. I have been a labor leader for 10 years. Isn't that leadership that I can also bring into the Senate? Mas matindi pa nga kung ikaw ay galing sa mass movement. Kung galing ka sa political dynasties, anong napoproduce ng mga leader dyan? Nandyan ang pinaka-incompetent, nandyan ang mga medyo gumagamit lang ng mga budots, walang diskurso, walang katalinuhan na lumalabas sa kanilang bibig. Pero pag tumingin ka sa labor movement, sa mass movement, dyan ang mga pinakamagaling na leader. Kapag kayo ho ay nagtagumpay na maging senador, Attorney Espiritu, paano kayo makikipag-ugnayan dito sa mga senador na
yung nga ho, binatuhan nyo ng hindi magandang mga pananalita? Dalawang agenda. Kailangan nating wasakin ang mga political dynasties at pangalawa, kailangan nating i-push ang mga social justice agenda na historical na hindi natin nare-resolve sa ating lipunan. And therefore, we should pass an anti-dynasty law and we should also pass legislation for our workers na tumaas ang sahod na maging nakabubuhay naman na sahod. Kailangan din natin i-resolvehin ang problema sa kontraktualisasyon. Kailangan natin resolvehin ang problema sa land reform. Pero sa Senado, may mga miyembro rin ho daw doon ng political dynasty. Yes, So, yes. how will you deal with them? We will force them to commit harakiri by using the power of the Senate not only to become an office senator. Maraming salamat, Attorney Espiritu at kay Pia Arcangel. Muling tatanungin si Attorney Bakit naman natin